Guys, hindi maubos-ubos na bagong loan app itong mga i-share ko sa inyo. Matagal-tagal na rin kasi na hindi ako nag-check ng mga bagong loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store or sa App Store. So, ito na nga ngayon pag-usapan natin bagong-bago na loan app na naman na kung saan magpapautang daw ng 50,000 pesos, 0.06% per day na interest at 120 days or 4 months na term. Ang loan app nga na ito ay itong Grupo Cash Loan App Philippines at meron itong 4.4 na star. Bago nga din ang lahat, panoorin nyo muna to. Hello mga mi! So gabi na nga at brown out nga dito sa amin dahil sa malakas na bagyo na dumaan na naman. So kaya ito na nga mga mi, share ko sa inyo itong isa sa mga ginagamit namin na talagang lifesaver siya kasi nga matagal siyang malobat. So ito yung rechargeable na electric fan. So akalain mo, buong gabi talaga namin ginamit pero hindi pa rin siya nalolobat. At nung tanghali, nung natulog si baby, ginamit ulit namin itong electric fan na to. Tapos gumagana pa rin, hindi pa rin siya nalolobat. So, going back, diba, medyo mataas rin yung 4.4 ni star ha. Diba? Kaya kung dito tayo magbe-base, parang okay siya utangan kung 4.4 yung star niya ha. Malapit-lapit na rin sa 5 star. Pero, okay ba talaga? Ayon nga sa mag-check sa Securities and Exchange Commission kung talagang registered ba sila. Hinanap nga natin kung saan ba nakabilong or naka-under itong yung loan app na ito at the mobile application Grupo Cash Loan App Philippines is licensed and developed daw by Philippine Rock Financing Corporation. Diba? Meron itong SEC number at meron ding authorization certificate. Sumabas nga daw na itong company na ito ay registered nga naman talaga sa Securities and Exchange Commission. Ang status ay registered. And then, secondary license details ay meron, license number at type financing. Meron daw naman talaga itong secondary license details or secondary license para makapag-operate bilang lending or financing company. Ibig sabihin, legal talaga sila na nagpapautang. Pero, paalala lang mga ka-interview na hindi porket naka-register sa Securities and Exchange Commission at mayroong secondary license to operate as lending or financing company ay okay siya utangan. Kasi nga marami yung mga loan app na kompleto ng dokumento or yung mga permit para mag-operate nga. Kaya lang kasi marami silang nilalabag na rules ng SEC or yung ibang ahensya ng gobyerno at lalong-lalo sa paraan nila ng pangongolikta. Though hindi ko nga sinasabi na itong Grupo Cash kasi bago pa nga lang natin susubukan, pero 'di ba, maraming mga loan app na nanghaharas yung collector nila. Kaya hindi porket registered sa SEC talagang okay siya utangan ha. So maging mabusisi pa rin tayo. Lagi kayong gagawa ng sarili niyong research bago utangan yung isang loan app. And disclaimer, hindi ako binayaran ng loan app na ito para endorse sa inyo. So, gumagawa lang ako ng aking honest review. Same nga with other loan app, bago tayo umutang, kailangan yung masagutan itong mga basic information, mag-create ng account syempre muna. At ito, 20,000 pesos nga lang daw yung pwede kong mautang or yung pambungad nga nila. Congratulations, 20,000. Maximum loan amount can be, di ba? Activate and withdraw now. Akalain mo, parang talagang nanghihikayat. Nanghihikayat talaga, nakakaengganyo na umutang sa loan app na ito. Activate and withdraw now. Basic details naman tayo, education, background, contact email. Kailangan nyo lang masagutan yan ha. Next, income information, job status, industry, company, and so on. Then, documents information. Okay? So, support guarantee data protection. Kailangan natin makapag-upload ng isang valid government ID. Same lang din naman sa ibang loan app ha. 3 lang din naman yung hinahanap nila na personal references. At ito, mga ka-interview, akalain mo yon, kung ikaw yung naghahanap ng mautangan and then nakita mo sa odds nila or yung pambungad nila na pwedeng umutang hanggang 20,000 pesos or mas malaki sa 20,000 pesos, syempre itutuloy mo kung sa ganung halaga yung gusto mong utangin. Kaya lang kasi, halos sa mga loan app, yung nasa odds nila or yung pambungad nila ay malaki yung pwedeng mautang. Pero sa dulo ng loan application ay mababa. So, kagaya nito, 1,000 pesos lang pala yung pwede kong mautang. Pero diba, ang pambungad nila, 20,000 pesos. Tapos dito sa dulo ng loan application ko, 1,000 pesos lang pala. Pero nakalagay pa dito ha, product samples, Pera Ligaya. Akalain mo yun, Pera Ligaya. Duration 91 to 180 days, tulong cash. 91 to 180 days, parang nasa 3 months to 6 months na rin. Sigla Fund, duration 91 to 180 days. Peso Sigla, duration 91 to 180 days. Apply and enjoy now, no? Ayan, eto mga ka-review. Doon sa 1,000 pesos, ayan, may nakamatch nga daw na magpapautang sa akin ng 1,000 pesos, itong Cash Plus. Okay? At eto na naman tayo ha, sa 1,000 pesos, ang ipapadala lang nila sa akin or ang loan amount
na itatanggap ko ay 620 pesos lang kasi meron itong service fee na 380 days. May nilagay naman sila na 2 terms ha. Akalain mo yun, 2 terms talaga. Pero yung first payment ko, nag-apply ako ng November 22 ha. Then, ang first term ko daw ay November 28. Ibig sabihin, within 7 days, kailangan kong magbayad ng 990 days. And sa March 21, 2026, 10 pesos. Dami lang pa eme ha. Eme lang nila itong babayaran ko sa March 21, 2026 na 10 pesos, no? Para lang masabi na mahaba yung payment terms, na 3 hanggang 6 months yung terms. Pero hindi po yung totoo kasi within 7 days talaga. Like nga sabi ko, nag-apply ako ng November 22 and ang due date ko daw or first payment ko ay sa November 28, 2025. So ayan na nga, 1,000 pesos yung loan amount pero ang amount lang na ipapadala nila ay 620 pesos dahil may service fee ito na 380 pesos. So isang loan up na naman ng mga ka-interview na hindi magandang utangan. Mataas itong fee niya at napaka-short term lang kasi within 7 days. So sana hindi na kayo uutang dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, bagamat registered sa Securities and Exchange Commission, ay hindi ibig sabihin na okay siya utangan kasi marami yung mga registered sa Securities and Exchange Commission, may mga license to operate nga as lending or financing company, pero matataas yung mga charges niya at napaka-short term lang at minsan yung mga collector nila hindi maganda maningil lalong-lalo kung due date mo at minsan pa nga hindi mo pa due date, abay tinatagtad ka na ng iba't ibang mga text messages and calls. So sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman sinasabi na yung loan up na to kasi wala pa akong na-experience sa collector nila kasi bago pa lang tayo na mag-try nga na utang, pero kasi halos lahat naman ng mga loan shark na may mga matataas na charges at short term lang, hindi talaga maganda maningil yung collector nila. Kaya sana hindi nyo i-consider yung loan up na to na utangan, okay? Kasi napakababa yung ino-offer nila na loan. Nakalain mo 1,000 pesos lang at 1,000 hindi pa nga ito matanggap ng buo kasi nga may service fee na 380 and kaya 620 lang yung loan proceeds, no, o yung ipapadala nila. Pero syempre, yun nga, nasa sa inyo pa rin yung decision kung utang kayo dito. So, yan lang. Thank you for watching. Sana nakatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung uutang pa rin ba kayo or hindi. At sana kung nagustuhan nyo yung video natin, please don't forget nga to like, share na rin yung video at don't forget nga to click the subscribe button and yung bell icon dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod na videos. Thank you for watching at see you sa aking next video. Bye!